Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Makakasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. 9 na bahay ang nasunog sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa Cebu City naman, nakuna ng video ang pagnanakaw ng cellphone. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Huli kam ang pagnanakaw ng cellphone sa loob ng isang arcade sa Barangay Mabolo, Cebu City. Kita sa video ang paglalaro ng dalawang babae nitong Huwebes. Ilang segundo lang, biglang dumating ang isang lalaki at dumiretso sa mga bag ng babae. Kinuha niya ang cellphone. Nahabol siya ng isa sa mga babae at nabawi ang cellphone. Agad nilang inireport sa pulisya ang insidente. Kuot niya akong bag na makuha ang cellphone. Moto, gisunod na ko siya niya. Ako din bawi ang cellphone. Anak ko, kuya, niya kanang, moto ni, yung gihatag niya siya. Ay, sorry. Niya yung gibutang tong bangko niya siya. Sorry, nag-post ni for awareness, pero giingan mi nga for content daw, kaya naka-video daan. Ang purpose sa video, ma'am, is to kanang for memories kay kanang dili magud mi taga Cebu. Iniimbestigahan na ang insidente. Nasunog ang isang nakaparadang truck na may kargang asfalto sa Barangay Takuling, Bacolod City nitong Biyernes. Sinikap ng ilang motorista at residente na maapula ang apoy, ngunit naging mabilis ang pagkalat nito sa iba't ibang bahagi ng truck. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ikinagulat na lang ng driver ng truck na biglang nagkaapoy sa transmission line nito. Wala namang nasaktan sa insidente. 9 na bahay ang nasunog sa barangay Sugbong Kugon sa Taguluan, Misamis Oriental. Mabilis na kumalat ang apoy nitong Huwebes dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nagsimula umano ang apoy sa bahay ng pamilya Anggana. Nakita na lang daw nila na tila natunaw na ang extension wire na gagamitin sana sa paglalaba gamit ang washing machine. Isa itong sa nagpadako sa sunog ato sir, itong mga gasolina nga buti-buti sir ba? Dili siya mapalong diretso sa tubig-tubig lang, kay gasolina man siya napay krudo. Sabi ng pamilya Anggana, hindi ang ibinibenta nilang gasolina ang pinagmula ng apoy. Ganian mami sa taga Bureau of Fire nga bawal. Ipahurot lang tong among gamay nga stock dia. Actually ang nabilin jud dia na imurag isa ka drum. Patuloy ang investigasyon. Mahigit 100,000 pesos ang halaga ng napinsala. Nabigyan na raw ng paunang tulong ang mga nasunugan. Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.